Sa Pilipinas, ang edukasyon ay madalas na isang pribilehiyo, hindi karapatan. Para sa maraming kabataan, ang pag-aaral ay isang pakikibaka. May mga kabataang patuloy na nagsusumikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Sila ang mga estudyanteng nagpapakita ng tibay ng loob at pag-asa sa kabila ng kahirapan at iba pang pagsubok. Mga kabataang patuloy na nagniningning, nagpapakita ng di matitinag na determinasyon na makamit ang kanilang mga mithiin sa buhay. Sa ating mundo na makabuluhan kung saan ng mga hamon at pagsubok ay nariyan at hindi maiwasan, sino ang magbibigay lakas sa atin para magpatuloy? Ngayon, ating saksihan ang kwento ng magkaibigan na sina Rosemary Sanggalang at Casey mula sa Lapungan National High School na patuloy bumabangon sa kabila ng hamon ng buhay. Ito ang kanilang kwento. Ang kwento ng kanilang pagsusumikap at ang kwento ng kanilang pag-asa. Paano mo nalalampasan ang mga hamon sa buhay? Libangin mo lang yung sarili mo and always pray to God na kasi alam naman niya lahat ng sagot. Kahit na sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, basta mag-pray ka lang sa Kanya and magtiwala ka lang sa Kanya. Paano mo napagsasabay ang iyong pag-aaral at pagtatrabaho? Napagsasabay ko ito sa pamamaraan ng time management. Ano ang mga bagay na pinagkakaabalahan mo sa buhay? Nakikinig lang ng music, tapos every time na may free time, umaalis kami, napupunta kami sa mga parang nature, ganon. Ganon yung mostly na ginagawa namin pag pinagkakalibangan. Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang iyong mga grado sa kabila ng mga pagsubok na iyong hinaharap? Sa oras ng pagsusulit, nagre-review. Ang mga kwento ni na Rosemary at Casey ay sumasalamin sa karanasan ng libu-libong kabataan sa Pilipinas. Ang kanilang pagsusumikap ay hindi lamang nagpapakita ng inspirasyon, kundi isang panawagan para sa mas mahusay na sistema ng edukasyon. Ang kanilang mga sakripisyo ngayon ay mga binhi para sa kinabukasan at ang kanilang mga kwento ay di lang dapat salaysay, bagkus gawing gabay at tularan ng mga kabataan.